Thank you. Welcome back streamers, narito na ang breakdown ng isang pelikula na nagbigay ingay sa buong mundo, kung saan ang ilang expectation ay naging reality. Ang iba't ibang detalye, Easter eggs, at references na nalagpasan mo sa pelikulang Spider-Man No Way Home ay aking hahanapin. Spoiler warning! Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ang simula ng pelikula ay kung saan ang pelikulang Spider-Man Far From Home ay nagtapos at yun yung eksena kung kailan inilabas ng media na pinatay ni Peter si Mysterio at ang totoong pagkatao ni Spider-Man ay inilabas na siya ay si Peter Parker. Sa paglambiti nila pababa, may kita natin ang isang billboard na may kalahating muka ni Peter at maskara niya na hango sa comics. May kita rin natin ang Rogers Musical na nakita natin sa Hawkeye series. Balik tayo sa kanilang apartment kung saan hindi sinagot ni May si Happy. Ang paggamit ng ilang Stark Industries drones at ang insidenteng nangyari sa Spider-Man Far From Home ay naging dahilan upang arestuhin sila Peter. Sinabi ni Agent Claire Lee na matagal nang wala sa planetang Earth si Fury. At dito natin nakita si Charlie Cox bilang si Matt Murdock, ang Daredevil mula sa Netflix. Pumunta sila sa ligtas na lugar at yun yung apartment ni Happy. Mapapansin natin dito ang isang robot na minsan nating nakita sa mga pelikula ni Iron Man. Ang istorya ng pelikulang ito ay halos sango sa comics na Spider-Man One More Day, kung saan pumunta si Peter kay Doctor Strange at humingi ng tulong upang gumawa ng spell para makalimutan ng lahat na siya si Spider-Man. Kaso, ang kapalit nito, makakalimutan rin siya ni MJ at Ned. Sa kanyang school, makikita natin ng isang mural at makikita natin dito si Howard Stark. Dinagdag na nila si Dr. Erskine, ang gumawa ng Super Soldier Serum, at si Hank Pym. Ang mga nakasabit na dekorasyon, ito ang naging ideya ni Peter na pumunta kay Dr. Strange. Nagbabalik si Wong at sinabing, at syempre nagbabalik si Dr. Strange. Nabanggit dito ni Wong na siya ang Sorcerer Supreme at hindi si Dr. Strange. Yun ay dahil si Strange ay nakasama sa naglaho matapos ang ginawa ni Thanos. Humingi ng tulong si Peter kay Strange na agad namang binigyan ng solusyon ni Dr. Strange sa likod ng banta ni Wong. Dahil ang spell na Runes of Kafkal ay isang spell na dumadaan sa pagitan ng nalalaman at hindi pa nalalamang realidad. Nangangahulugan na kung gagawin ang spell na ito, kailangan gumawa ng daan tungo sa iba't ibang realidad ng multiverse. Si Wong ay pumasok sa portal, alam naman natin na siya ay papuntang Camartage at dito na nagsimulang magulo ang spell ni Strange. Nabanggit ito ni Peter na lahat ng taong kilala siya noon ay dapat alam pa rin nila. Ito yung linya na nagatid sa iba't ibang tao na kilala si Peter bilang Spider-Man noon. Sa kaguluhan ng spell, may makita tayong isang kumikinang na nilalang. Sabi ng iba, siya ay si Dr. Octopus, pero sa tingin ko, si Lizard ito, base sa sinabi ni Strange. Ikinulong ni Strange ang nangyari sa isang prism na halos katulad ng nangyari sa Marvel's What If Episode 9. At sa tulay, doon natin nakita ang nag-iisang Alfred Molina bilang si Dr. Octopus. Nabanggit niya ang tungkol sa kanyang machine, kung saan ito yung huli niyang eksena bago siya mamatay sa Spider-Man 2004. Dito nakumpiska ni Doc Ock ang piraso ng nanotech armor ni Peter at hanggang sa makontrol ni Peter ang kanyang teknolohiya. Dito na lumabas si Green Goblin, pero siya ay nagbalik sa isang lugar kung saan nandoon na si Lizard na nakakulong. Nagtulong-tulong sila MJ, Ned at Peter upang hanapin ang ilan pa. Dito hinarap ni Peter sila Sandman at Electro. Tinulungan ni Sandman si Peter dahil nagkaayos naman sila noon ni Tobey Maguire Spider-Man. At
nagharap-harap ang 5 sa mga Sinister Six. At nabanggit dito ni Dr. Octopus kung kailan siya naglaho mula sa mundo niya. Spider-Man was trying to stop my fusion reactor. So I stopped him. I had him by the throat. Maaaring ito ay nangyari bago niya tapusin si Tobey Maguire's Spider-Man. I was whooping Spider-Man's ass. And then he caused the overload. I was stuck in the grid. And then Nangangahulugan na siya ay naglaho bago siya ay mag-overload dahil kay Gwen at Andrew Garfield's Spider-Man. Tinanong ni Lizard na, pero wala tayong nakuhang sagot, yun ay dahil hindi siya namatay sa The Amazing Spider-Man 2012 dahil siya ay kinulong lang. At dito inilabas ni Doctor Strange ang Machina Dichotomus o Division Machine. At ito ang paraan upang maibalik sila kung saan sila galing, pero dahil sa mga nadinig ni Peter, kinuha niya ito at tumakas at inilabas ni Strange ang kanyang astral soul mula sa kanyang katawan na minsan ang ginawa ng Ancient One kay Doctor Strange at kay Bruce. Kaso, kahit na nakahiwalay ang kaluluwa niya, kaya pa rin ng katawan niya na iwasan ang galaw ni Doctor Strange. Yun ay dahil sa kanyang spider sense. You know, I'm something of a scientist myself. Ito rin yung linya niya na galing sa Spider-Man 2002. You know, I'm something of a scientist myself. May kita natin dito ang fabricator na minsan na niyang ginamit sa Spider-Man Far From Home. At dito na nila tinulungang maayos ang octopus arms ni Dr. Octavius. At ibinalik niya ang nanotech ni Peter at binigyan tayo ng bagong itsura ng suot ni Peter. Dito na naramdaman ni Peter na nagbabalik na ang presensya ng Goblin. Matapos ang laban, dito nasawi ang isa na namang mahal niya sa buhay, ang tiyahin niyang si May. Bago siya mamatay, ang linya na mula kay Uncle Ben ay makikinig natin. And with great power, there must also come great responsibility. Matapos ang trahedya, bumalik tayo kay MJ at Ned, kung saan doon nila nakita ang isa pang Peter na ginagampanan ni Andrew Garfield. Tama kayo, makikinig nating magtagalog ang lola ni Ned. At dito natin nakita ang isa pang Spider-Man sa pagkatao ni Tobey Maguire. At muling nagtagalog si Lola. Ikaw ha, nagkalat ka na naman. At pinuntahan nila si Tom Holland, Peter Parker, at ang tatlong Spider-Man ay nagkaalalahanan ng salitang, She told me that with great power comes great responsibility. mula sa kanilang Uncle Ben at Aunt May. Pumunta sila sa isang eskwelahan at gumawa ng iba't ibang gamot para sa kanilang makakalaban. Dito ipinakita ni Tobey na kaya niyang gumawa ng sarili niyang sapot, hindi tulad ng dalawa na kailangan pang magmano-mano at mag-eksperimento. At punta na tayo sa laban. Pinag-usapan nila ang ilan sa kanilang nakalaban. Si Tobey, ikinuwento na nakalaban niyang isang itim na nilalang na tumutukoy kay Venom. Sinabi ni Tom Holland na kinalaban niya si Thanos at ang binabanggit ni Andrew Garfield ay si Rhino. At binanggit ito ni Andrew. You don't have the Avengers? Is that a band? Are you in a band? The Avengers broke up. We're toast. Like a band? Like the Beatles? May kita natin ang bagong disenyo ni Electro na halos kamukha ng nasa comics. Dito na nila, isa-isang naibalik si Flint Marko. Si Dr. Octopus ay tinulungan sila upang pigilan si Electro. Si Lizard ay naibalik nila sa anyo ni Dr. Connors. There's gotta be a black Spider-Man somewhere out there. Maaaring tumutukoy kay Miles Morales. Dumating si Green Goblin at sumabog ang dala ni Dr. Strange. Resulta para kumalat ang spell at mabuksan ang multiverse. Nahulog si MJ, sinubukang iligtas ni Tom Holland pero hindi nangyari. Kaya si Andrew Garfield ang gumawa at nabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanila ni Gwen Stacy. Dito na hinarap ni Tom Holland ang Green Goblin at pinigilan siya ni Tobey Maguire. Sa pagbubukas ng kalangitan, may makita tayong iba't ibang tao na maaaring kilala si Peter Parker mula sa iba't ibang mundo. Panoorin mo ang video ko tungkol dyan. Dito na nakipagsundo si Peter kay Strange na gawin na ang spell
upang makalimutan ng lahat na si Peter Parker ang Spider-Man kahit makalimutan rin siya ni MJ at Ned. At yan ang lahat ng aking natagpuan sa isa sa mga napakagandang pelikula ng Spider-Man at Marvel Cinematic Universe. Marami pang susunod. Don't forget to leave a like, hit that subscribe button. I'll see you streamers on the next one. What if everyone forgot who I was? What? They're coming here because of me, right? Because I'm Peter Parker? Gross. Does he look like a spider? No, more like a man. Climbs walls, shoots webs. Yeah, bingo. Out of his butt? No. Oh. Well, maybe, I don't know. Honestly, I hope not.